Nangangatog na nga ang tuhod ni Marcos Jr. mga kababayan dahil ito sa napakatinding hamon ni Senator Marcoleta para dito kay Bongbong Marcos Jr. Dahil may kinalaman ho ito sa talagang napakatinding iskandalusong nangyari sa ating bansa, itong patungkol sa flood control iskandal mga kababayan, no? Na kung saan posible mapapangalanan ang mga sangkot na mga opisyal at ang hamon ni Senator Marcoleta ay umaksyon nito nang sa ganon ay hindi maudlot ang isinasagawang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Eto mga kababayan, pakinggan ho natin si General Macanas. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni MD TV channel. Isinare niya dito ang pahayag, hamon ni Senator Rodante Marcoleta sa Pangulo. Ayun, tungkol sa flood control scam investigation. Yan. Sabi niya, hinahamon ko si PBBM. Yan, no? Ipinagmamalaki nila lagi na siya daw ang nagsimula ng flood control investigation. Pues, nananawagan ako sa kanya. Hinahamon ko siya. Bantaan niya lahat ng haharang Ayun, no? sa investigasyon sa Huwebes sa Blue Ribbon. Bantaan niya na lahat ng haharang mananagot sa kanya. Ayun, napakatindi ng hamon ni Senator Marcoleta. Gagawin kaya ni Bongbong Marcos? Sa tingin ko mga kababayan, hindi. Kasi ito ay magtuturo din sa kanya na kasabwat siya sa matinding korupsyon nangyari sa ating bansang Pilipinas. Tignan natin kung totoo ngang siya ang nagsimula at tatapos. Grabe. 9 months nang naghihintay ang tao. Ngayong Huwebes, muli silang makakakita ng tunay na bloodbath. Ayun, salamat naman. No? Kaya BBM, ito na ang pagkakataon mong patunayan na ikaw nga ang nagsimula at tatapos. Mga kababayan, hindi ho si Bongbong Marcos ang nagsimula. Ang sinimulan ho ni Bongbong Marcos mga kababayan ang magnakaw sa kaban ng bayan sa pamamagitan nitong iskandalusong nangyayari sa flood control project. Ayon yan sa mga ibinulgar ng mga witnesses mga kababayan. Sa paglabas muli ng 18 Marines at iba pang lalabas sa Huwebes, makikita ng taong bayan dahil live yan kung totoong sinungaling sila na sinasangkot kayong magpinsan. Ayun. Yari na mga kababayan, sinasangkot yung magpinsan. Ako, yari talaga. Dito mangangatog talaga ang tuhod ni Bongbong Marcos kasi talagang mauulit yung nangyari sa kanyang tatay. Yun din ang mangyayari sa kanya kaya tinaguri ang junior mga kababayan. Ito na, bloodbath. Ito nga ang tunay na bloodbath. Yes, totoo Yung talaga. impeachment trial, wala na akong makikita ang bloodbath doon. Wala nang, excuse me, wala nang excitement para sa akin yung impeachment trial. Kasi alam na natin ang magiging resulta. Wala, panalo na si Excuse BP. me. Predicted mo na ang resulta, kaya not so much of a bloodbath. Yes. So, pero talagang kailangan pa rin nating abangan mga kababayan itong impeachment trial kasi alam naman ho natin may mga ibubulgar dyan ng mga pangalan. Si BP Sara Duterte. Itong flood control hearing, tunay na bloodbath ito. Sana sasagot si Antiklero ang Pangulo. Kasi nga,
mulat sa pool. Yun na ang linya ng Malacanang na Tama. Pangulo. Ayaw niya ng korupsyon sa flood control kaya sinimulan niya nagpaimbestiga. Yun. Ito ngayon, pag mapatunayan, pag ang palasyo sila ang mag-warning sa mga pumipigil, wow, maniniwala na ako. Yan. Pag Tama yun. magsalita ang Pangulo, Pero sa tingin ko, hindi yan gagawin ni Bongbong Marcos. At alam naman natin na mapapangalanan ho talaga siya. Ilang beses na napupunta doon sa gate ng Malacanang at alam naman ho natin kung sino ang nasa Malacanang. ituloy. Kasi nakikialam ang Pangulo na rin sa sa Senado eh. Yung nangyaring kaguluhan. Sabi Oo. niya, against siya sa mga senador na boboto through online. Nagko-comment siya tungkol sa kaguluhan sa Senado. Na sabi na Attorney Baligod, anong pakialam mo? Tama. Kaya nga Separate magkakahiwalay branch eh. of government yan. Yan. Two equal branch. Bakit Yan, separate nga. makialam? O pwedeng makialam ang Pangulo. Magkakahiwalay ko siyan mga kababayan. Judiciary, Executive, at Legislature. So tatlo yan na magkakahiwalay. Dapat hindi yan nakikialam. Dito ngayon sa flood control investigation, susuportahan niya na, sige, Brave 18 Marines, testify na kayo dyan. Ayun, no? Kahit na-involve ang pangalan ko, no problem dahil malinis ang konsyensya ko. Ayan. Mapapatunayan, sinungaling kayo. Kung mangyari yan, talagang baka tumaas pa yung rating o yung performance rating ni Bongbong Marcos, malay natin, no? Pero sa tingin ko, hindi. Negative. Diyan lang siya negative. Pero doon sa pulburon, yun ang positive mga kababayan. Oh. Nako, mayroon nang hindi nakakatulog dito. May iiyak na naman. Oh, it's crying time right now for Kuya Bonge. I can see that faraway look in his eyes. I can tell by the way he speaks in public that it won't be long before it's crying time. Kinakabahan na. So, Nangangatog na kamo mga kababayan ang tuhod ni Bongbong Marcos Jr. maraming humaharang sa ngayon. Una, si Senator Soto, kumwestiyon. Sabi niya, bakit kayo magbuo ng Blue Ribbon Subcommittee? Subcommittee. Di legal yan, o not legal, o illegal yan. Dapat yung mga ganyan, gagawin ninyo sa plenaryo, huwag nyo i-announce sa Facebook Live. Ganon. Well, kung ganon nga, may time pa naman sa Lunes. Yan. There's always a time. Yan ang inaabangan ho natin sa Lunes mga kababayan. Bukas na ho yan. Ayun, sinabi lang ng Senate President ang kanyang plano bilang Senate President. So, hindi pa walay ang lahat. Sana mabuo, i-formalize na ang subcommittee Yes. sa Lunes. Kasi alam ko, yung 19th Congress, yung problema noon sa Quadcom, Oo. yung pinatawag nila si Tatay Digong natin sa Senado, pinag-testify, subcommittee yun. Ang chairman noon, I think si Senator Pia Cayetano sa Blue Ribbon, kailang nag-create sila ng subcommittee. Ang nag-preside
ang naging chairman si Senator Pimentel. Oh, yun nga, no, mga kababayan. So, ibig sabihin, legal, mga kababayan. Subcommittee yun ng Blue Ribbon. Maalala ko. Kaya, ginagawa talaga yan, yung pag-create ng subcommittee. Kaya lang, kung dapat gawin sa plenaryo, palagay ko, wala namang problema. So, tingnan natin sa Lunes. Baka mag-walk out na naman ang minority ng dahil dito sa... Kung hindi man subcommittee, what's the problem? Yes. Meron naman yung main committee. Ayan. At sa main committee, mga kababayan, ganun pa rin ang mangyayari. Wala rin sila magagawa. Magkakaroon pa rin ng investigation. Maliban na lamang kung gagawa na naman sila ng iskandalusong mga pangyayari para maonsiyami itong investigation na alam naman ho natin ito ay magtuturo doon sa mga tunay na mastermind ng matinding korupsyon. Hindi ho natin dapat kalimutan ito, mga kababayan. Pero ito mga 11 na minority senators, tila gustong kalimutan itong nawawalang bilyones, almost trillion na pera ng taong bayan. Nandyan man si Senator Pia. Kaya nakikita ko na ito, maraming haharang Yes, totoo sa yan. investigation nito hanggang Huwebes. But the truth must prevail. Yes, totoo yan. Ang haharang, anong gagawin natin? Taong Bahala bayan ng na. taong bayan, sino ang Yes. harang? So yan nga, mga kababayan, ang naging reaksyon ni General Macanas patungkol ho dito sa matinding hamon ni Senator Marcoleta dito sa kay Bongbong Marcos Jr. Nako, mga kababayan, matindi ho ito. At aabangan ho natin bukas, no, sa may mga oras bukas ay pwede kayong pumunta sa Senado. Siguro mga 2:00 ng hapon, mga kababayan, 2:00 ng hapon. At magkakaroon din ng kumbaga programa para sa celebration ng birthday ni BP Sara Duterte, 5:00. Yan po ay according dun sa post ng ilang mga Duterte supporters. So kasama na ho dun, mga kababayan, ang pagsuporta dito sa 13 na brave senator na kung saan ay patuloy hong ginigipit ng administrasyon ni Bongbong Marcos. At bukas, mga kababayan, so meron ho mga balibaleta, parang mali-maleta ito, mga kababayan. So may mga balibalita na doon na daw ang araw na ipapile itong plunder case o warrant of arrest na related sa plunder case laban kay Senator Jinggoy Estrada. Kumbaga yung warrant of arrest, kumbaga parang yung introduction at nakapagpiyansa doon si Senator Jinggoy Estrada. Itong pangalawa, yung plunder na ito ay non-bailable, ibig sabihin hindi makapagpiyansa. Kung mangyari ho ito, nakakulong lang itong si Jinggoy Estrada. Kumbaga, nabawasan na naman ng senador. Yung 13 senator, magiging 11 na lang kasi nga wala si Senator Jinggoy, posible, at wala ngayon sa Senado, mga kababayan, si Senator De La Rosa. So matindi ho ang ginagawa nila, mga kababayan. Hindi ito katanggap-tanggap para sa mga mamamayang Pilipino na bumoto para dito sa mga senador na ito. Grabe. At sabi ng ating mga retired military general na tayo ay under na ng martial law. Silent martial law nga lang, mga kababayan, ang tawag. No? Yan ho ay sinabi, may mga puso yung ating mga retired general na we are now under martial law, pero hindi lang naipapakita, hindi lang nararamdaman, pero nararamdaman na talaga ng ilang mga kumakalaban kay Bongbong Marcos. Katulad na lamang ng ilang mga politiko, no? At gagalaw at gagalaw pa yan sila. Ang hinihintay na lamang ho ng mga kababayang Pilipino natin at mga kasundaluhan, mga kapulisan ho natin,
Mga kababayan, umabot lang ata ng 1 million, no, ang mag-rally. Hindi ko alam kung saan magra-rally, saan na magtitipon-tipon, ilang araw. Kung mangyari yan mga kababayan, naku po, napakatindi ho ng mangyayari. Siguro, baka maulit ho talaga ang kasaysayan, no? So, sinabi kasi nung last week or last 2 weeks, noong nagkaroon ng tension sa Senado, sinabi ng isang retired military, no, na sabi niya na kung gusto nating matapos ito, ayun, according doon sa retired military ha, si Capre Baleros, no, sabi niya na 1 million sa Luzon, 1 million sa Visayas, 1 million sa Mindanao ang mag-rally. Yan, action, lalabas ang ating mga active military. Siguro ang mangyayari dyan mga kababayan, magwi-withdraw na ho sila ng support. Kasi taong bayan na eh. They must protect the people. Kumbaga tayo kasi ang boss nitong mga military, ng kapulisan, no? Ng mga kasundaluhan ho natin, Philippine Air Force, tayo, taong bayan, to serve and protect the people, not the crocodile living in Malacanang mga kababayan. So yun lang. Kaso medyo mahihirapan pa tayo kasi yung ating mga kababayan Pilipino ay hindi ho lalabas pa kasi mas iisipin ho nila mga kababayan na yung pangkain nga ng kanilang pamilya kasi yung iba ay kahit nahihirapan ho sila kahit papano nakakabili ho sila ng pagkain doon sa kanilang pinagpawisan ng isang araw. Yun nga lang, yung sahod nila, panggastos lang, wala na naman, another na naman. So, hindi natin alam kung ano ang mangyayari mga kababayan. Pero as of now, patuloy hong kumikilos ang ating mga retired military. Mga kababayan, hindi natin alam kung ano yung mga aksyon at talagang matindi ho. Bukas ng umaga or hapon ay antabay ho tayo. Aantabay din ako dyan sa bahagi ng Senado kung ano yung posibleng mangyari dyan dahil yun nga, isi-serve daw di umano mga kababayan itong plunder arrest warrant laban sa isang senador. Nako po, napakatindi ho ito. Pinapatahimik ang kalaban sa politika. So ano masasabi nyo dito mga kababayan? I-komento nyo dyan sa ibaba. Siguro talagang takot lang talaga sila kay Vice President Inday Sara Duterte at ayaw ho nila maging presidente ito si VP Sara Duterte. Mga kababayan, hanggang 2028, ihahatid ho natin ang isang agila sa Malacanang. Pilipinas, Duterte pa rin.